Ngayong araw ay naasahan na ang paghalal ng mga bagong mamumuno sa bansa. Partikular na ang 12 senador na magsisilbi para sa 6 na taong termino. Sa kabila ng online voting, ilang Pilipino sa Japan ang personal na nagtungo sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo upang bumoto. Si Guy Saito mag-ulat live mula sa Japan. Guy, magandang araw. Magandang araw at magandang gabi kapartner. Personal nga na nagtungo sa Embahada ng Pilipinas sa Roppongi, Tokyo ang ilan sa ating mga kababayan upang bumoto para sa mga kandidatong sa kanilang pananaw ay may tunay na layunin para sa pagbabago at kaunlaran ng Pilipinas. Kaninang bandang alas 4 ng hapon ay sinimulan na ng Board of Canvassers ang pre-canvassing of votes dito sa Embahada. Nasa humigit kumulang 55,000 registered voters sa buong Japan, kung saan 10,576 ang mula sa Nagoya Prefecture, 11,243 mula sa Osaka Prefecture, at 34,512 naman mula sa Tokyo. Kanina nga mga kapartner, may mga nakapanayam tayong ilang poll watchers at ating natanong kung kamusta ang kanilang karanasan sa kauna-unahang online voting system. Nung unang panahon, ng panahon ni Digong, na siya ay bago maging presidente, dumarating sa bahay ang balota. Magre-register ka, darating sa bahay ang balota, doon ka mag-shading and then isi-send mo through mail. Tapos nung kay BBM at kay VP Sara na election, ganun din. Nag-recall ng may hagaki, post card dumating sa bahay. Sumunod nun, yung balota. So, ang pagboto sa bahay, shading sa bahay. Tapos isesend mo through mail. Yung ngayon, medyo nahirapan ang karamihan dahil online voting through internet. Napakahirap mag-enroll, mag-register kasi hindi tayo masyadong aware kung paano gumamit ng internet. So nagkaroon ng kaguluhan. Paulit-ulit ka nagre-register ng name, paulit-ulit na tinatanong kung ikaw yun. So bago mo ma-reach yung pre-enrollment para sa election na to ng senatorial candidates ng 12 senators, paulit-ulit yung password, paulit-ulit confirm, tapos error, tapos ulit-ulit. So itong ngayon, sa embassy ng Tokyo, mas maganda kung dumiretso ka na sa Tokyo Embassy. Kasi dito napakadali. Nag-pre-enrollment na, so nakapasok ka na doon sa pre-enrollment. So ibig sabihin, nakaregister ka na. Meaning, nandun na yung pangalan mo, yung address mo sa Japan, pati yung address mo sa Pilipinas. So naka-pre-enroll ka na. So pagdating mo dito sa embassy, pinapasok ka na lang, ay sige po, welcome po. Dito po tayo boboto. Inilabas yung password na inilagay mo dun sa pre-enrollment, tapos lalabas na dun lahat. Yung mga senatorial bets. So, mag-ano ka lang, pindutin mo lang, kunyari, Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa. Pindot mo lang, so lalabas lahat yun. Magsha-shade siya mag-isa. Tapos may finish. Pag na-finish niya, cast your vote, next, finish, hanggang finish na tapos. So, ganong kabilis dito sa Tokyo Embassy. Masinsina namang isinagawa ng mga tauhan ng embahada ang pag-set up ng mga kagamitan na gagamitin para sa canvassing of votes. Sa pagtatapos ng online voting kaninang alas 7 ng gabi, agad namang sinimula ng opisyal na canvassing of votes makalipas ang 1 oras. Mga kapartner, tapos na ang bilangan ng boto dito sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo matapos magsimula ang canvassing bandang alas 8 ng gabi. At para sa update natin, kapartner, out of 34,512 registered voters dito sa Tokyo, 3,775 lang ang nakaboto. 923 naman ang bumoto mula sa 10,576 total voters sa Nagoya at 1,001 lang ang bumoto mula sa 11,243 total voters sa Osaka. Kapartner, narito na ang pinakabagong resulta ng botohan. Nanguna si Bongo na may 3,664 votes, kasunod si Bato na may 3,525 at si Marcoleta naman na may 3,435. Sunod-sunod naman sina Bondoc na may 2,536 votes, Rodriguez na may 2,486, Lambino na may 2,377 votes, Hinlo na may 2,317 votes, Mata na may 2,080,
Salvador na may 2,013 votes at Pastra Pulu Sikibuloy na may 1,973 votes. Pasok din si Aquino at Pangilinan. Mula rito sa Japan, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent. Balik sa inyo mga kapartner. Alright, maraming salamat guys Saito sa detalye ng iyong balita na ihatid.